Si King Jehoshaphat, sino'y nakakilala sa inyo kay King Jehoshaphat, yung haring nilusob ng apat na kaharian. Pero hindi siya natakot dahil dumulog siya sa Diyos. Pero sa bidyong ito, hindi muna tayo doon magpo-focus. Magpo-focus tayo sa nakaka-relate tayo ngayon sa mga pangyayari tulad ng kay King Jehoshaphat din, no? Kung maaalala natin bago yung pangyayaring sinabi ko sa inyo kanina, ay nabaon sa utang na loob si King Jehoshaphat. Mapapansin nyo matatagpuan nyo sa ikalawang kronika, kung di ako nagkakamali, ikalawang kronika, talatang ah, talatang 19. Oo, doon matatagpuan kung hindi ikalawang kronika, 18 ganyan, 18, 19 lang yan. Naglalaro sa ikalawang kronika, 18 or 19. Chapter po yun ikalawang kronika, second chronicle, chapter 18 or 19, yung binabanggit ko na nabaon si King Jehoshaphat sa utang na loob sa isang hari dahil ang haring ito si Haring Ahab. Kung hindi ako nagkakamali, no, si Haring Ahab ay pinakasal nila isa sa kanilang pamilya, sa pamilya ni King Jehoshaphat at sa pamilya ni King Ahab, ay pinakasal nila yung kanilang kamag-anak. So nagkaroon sila ng relasyon, naging malapit sila sa isa't isa. At itong si King Ahab ay masyado itong tuso or mapanglamang. Kumbaga mahilig din magbalat kayo, ganun. Palagi niyang nireregaluhan si King Jehoshaphat ng ginto, mga ganun, malalaking bagay. At isang araw, sa regalo siya ng regalo, nagbibigay siya lagi kay King Jehoshaphat. Pero isang araw, hiningi niya yung pagkampi ni King Jehoshaphat kasi may plano siyang lusubin yung kaharian ng Syria. Kung nagkakamali, no? Guys, ako po ay nagkikwento dito sa inyo, relate sa Biblia o sa salita ng Diyos. At ito po ay relate din sa nangyayari madalas sa atin. Kaya wag nyo pong ilalayo ang inyong pandinig at baka hindi ninyo marinig ang dapat nyong marinig at hindi ninyo malaman ang dapat nyong malaman sa video kong ito. Pero guys, bago ko ipagpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel kong ito, huwag mong kalimutang mag-like. At kung napadaan ka lang, mag-subscribe, piliin mo yung all para updated ka na sa mga susunod ko mga videos. So yun, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na si Haring Ahab ay regalo kay King Jehoshaphat. Kung mapapansin nyo, si King Ahab ay siya yung hari ng Israel. At si King Jehoshaphat naman, that time, ay hari ng Huda. So, naging mag-close sila dahil sa pamilyang ipinakasal nila sa isa't isa. At eto ngang si King Ahab ay sige, regalo ng mga ginto, at pag pumapasyal si King Jehoshaphat, nagpapatay siya ng napakaraming tupa, baka, mga ganun, papakain siya, hanggang sa naisip niya marahil ni King Ahab na hindi na makakatanggi si King Jehoshaphat ano man yung hilingin niya dito or humingi man siya ng pabor kay King Jehoshaphat. Kaya hiniling niya ang pagkampi ni King Jehoshaphat sa kanya dahil balak niyang lusubin, digmain ang hari ng Syria. So, ayon sa scripture, walang pagtanggi si
si King Jehoshaphat sa pabor na hinihingi ng King Ahab. So sumama siya, sinamahan niya si King Ahab at lumusob sila sa kaharian ng Syria. At alam nyo ba, si King Ahab ay naging tuso. Nagpalit siya ng kasuutan. Hindi siya nagpakilala, hindi siya nagsuot hari sa paglusob. Hinayaan niya lang si King Jehoshaphat ang nakadamit ng hari. Kaya ang utos naman ng King Assyria ay hulihin yung hari. Yung hari ang targetin nila, yung kanilang pinaka-goal ay mahuli yung hari na si King Ahab ha. That time, si King Ahab ay nagbalat kayo, hindi siya nagdamit ng hari. Kaya ang hinabol ng mga mandirigma ng King Assyria ay si Jehoshaphat. Kasi siya ay nakadamit hari eh. So, yun, muntik malagay sa panganib si King Jehoshaphat. Pero dahil kilala siya ni Lord, malapit ang kanyang puso sa Lord, may takot siya sa Diyos. Hindi siya pinabayaan ni Lord. Hindi siya pinabayaang mahuli ng hari ng Syria. At nakatakas sila, nakabalik sila ng buhay. Pero si King Ahab na nagbalat kayo ay tinamaan ng ligaw na pana, ligaw na sibat ng kalaban. Sa kanya mismo pumana, tumusok yung pana na yon. Imagine niyo King Ahab yon. Ibig sabihin nun, may baluti yun sa katawan, may bakal, pero niloob ng Diyos na mamatay siya. Kasi nagbabalat kayo siya, ginagamit niya pa yung lingkod ng Diyos para maging kakampi niya. Guys, ano ang punto ko dito? Yung punto ko dito, ganun din ang nangyayari sa ating buhay. Kaya dapat maging mapagmasid tayo. Minsan may mga bago tayong kakilala, kaibigan na darating sa buhay natin. Tapos magsisimulang magkwento. Pakaisipin yung mabuti. Sabi ko nga, maging mapagmasid kayo at humingi kayo ng wisdom kay Lord kung ang kaibigang ito ay bigay ba ni Lord sa inyo o sugo ni Satanas. Dalawa lang yan. Dahil kung hindi yan bigay ni Lord sa'yo, sugo ni Satanas yan para ipahamak ka. So, kaya ganun nga ang nangyari, no? Yung sabi ko sa inyo, minsan sa buhay natin, may darating na mga bagong kakilala, kaibigan, at magkukwento ito ng kung ano-ano. Kahit hindi mo pa kilala yung kaibigan niya, may isa siyang kaibigan, kukwento niya na yan sa'yo. Ito yung guys maging mapagmasid, maging matalino kayo, magkaroon kayo ng karunungan sa pagpili ng kaibigan. Kapag ang isang kaibigan, kakilala, ay nagkwento na yan sa iyo ng isang tao, siniraan na, kahit hindi mo pa kilala yung tao, siraan niya na. Guys, maniwala kayo, tanggapin nyo o sa hindi, sugo ni Satanas yan. Kasi nagkukwento na siya ng kung ano-ano, hindi mo pa kilala yung taong sinisiraan niya sa'yo. At pagtalikod yan, guys, ikaw naman ang sisiraan yan. Ganyan lang kasimple ang mga sugo ni Satanas. Kaya dapat maging mapagmasid, magkaroon kayo ng wisdom, na malaman nyo kung ito ba ay padala ni Lord o padala ni Taning. No? So yan nga, at itong kukwento ko sa inyo ay tunay na nangyari, relate, sabi ko nga sa inyo, nagkikwento ako dito sa inyo ay totoo ito. Mga patotoo na nangyari sa buhay ko mismo at nangyayari, ganun. So ito nga, may isang kaibigan na katulad ni King Jehoshaphat, nagkaroon ng isang kaibigan na naging malapit sa kanya. Ganun din, yan, nangyayari yan sa inyo. Aminin nyo man sa hindi, may mga taong lalapit sa inyo, kaibigan, sisiraan yung isang tao na kahit hindi mo pa kilala, tapos pag nakilala mo na, piling mo tuloy napakasama ng taong yun dahil siniraan na siya ng kaibigan mo, nung una mong nakilala. Kung hindi ka kung wala kang karunungan at kung hindi ka magiging mapagmasid,
madadaya ka ng kaaway. So ganyan kadalasan nangyayari sa buhay ng tao. Darating, magkukuwento ng kung ano-ano, at yung susunod na darating, syempre makikilala mo rin yun, ipapakilala din sa'yo yun, ay ang tingin mo sa kanya ngayon masama na. Tapos patuloy na patuloy siyang pasasamain sa'yo, habang siya naman yung pinapasama sa'yo, hindi kumikibo. Ang pala lingkod ni Lord, ipinagpapasa Diyos sa lahat. Ipinagpapasa Diyos. Ang ingay naman ng manok na to. Alam na nagre-record ako. Yun. Yun nga, karamihan ay gano'n na, saan na ba? Nawala ako eh. So, dahil sa manok na maingay eh. Sensya na guys ha. So, yun nga, no? Yung ikikwento niya na ikikwento yun, yung alam niyang magiging bago mong kaibigan din, kasunod niya, sisiraan niya na yun. Tapos yung kasunod naman na yun, nakilala mo na, na-meet mo na, hindi lang kumikibo. Akala mo tuloy, totoo, no? Yung mga sinisira sa'yo nung nauna na kaibigan niya. Ang pala, hindi mo alam, may takot din pala siya sa kay Lord. Marunong siyang magpasa Diyos sa lahat na nangyayari. Ipinagpapasa Diyos niya na lang. Kaya hindi siya umaatake or nagre-react sa bawat naririnig or na kakarating sa kanyang balita. So ikaw naman minsan sa pandaraya ng unang kaibigan ay nagiging sa kanya ka na lang din nakikinig. Kaya akala mo tunay na masama itong isa. Pero gaya nga ng sabi ko, di ba? God will make a way. Sa nakaraang kong video, God will make a way. Gagawa at gagawa ng paraan, ng daan ng Diyos para linisin yung daan na sinisira ng iyong kaaway. Siya yung magtatanggol sa iyo. Siya yung makikipaglaban para sa iyo, di ba? Sabi katulad nga nito ni King Jehoshaphat, no? Napakatalino ng King Ahab, ano? Akala niya, yung talino niya, magagamit niyang pampahaba ng kanyang buhay. Pero hindi niya alam, yun pa yung naging mitya ng kanyang buhay. So, yan. Nagpalit pa siya ng anyo bago lumusob. Kaya napagkamalan tuloy ng King Assyria na nilusob nila ay si King Jehoshaphat yung kanilang target. Pero nakilala nila si King Jehoshaphat na hindi pala yun yung si King Ahab. Kaya hinayaan nilang makatakas at makalayo si King Jehoshaphat. Pero si King Ahab na isang tuso at mahilig magbaon ng utang na loob, hihingi ng pabor, ay napahamak, namatay nang di sinasadya. Tinamaan siya ng ligaw, nasibat ng kalaban. Ganun din sa buhay natin. Kung sa palagay natin sa ngayon ay nananalo o nananaig yung kasamaan sa paligid natin, nananaig yung mga marites, yung mga marisol, ay huwag kang mawawala ng pag-asa. Idulog mo yan sa Diyos, iluhod mo yan, ipaubaya mo sa Lord yan at makikita mo na kumikilos ang Diyos. Kasi sabi nga niya sa ikalawang kronika, kaya neto sinasabi ko sa inyo, sa ikalawang kronika, chapter 19, verse 7, anuhan ko lang din para makasure ako ha, na yan. Sabi nga dito, sa ikalawang kronika, chapter 20, verse 7. Ayun pala, chapter 20 pala, no? Second Chronicle, chapter 20, verse 15. Sa Tagalog, ikalawang kronika, kabanatang 20 or 20, talatang 15. 15. Second Chronicle, chapter 20, verse 15. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban
at hindi kayo. Maliwanag, di ba? Pinapahintulutan yung kalaban, pero hindi tayo ang pagkaalam na ni Lord na hindi natin kaya yan. Sa damakbak na kaaway na yan, nagkampi-kampi na yan, nagbabalat kayo na yan, di mo na makilala kung sino ang tunay mong kalaban at ay tutulungan ka ni Lord. Sabi niya, malinaw, 2 Chronicle chapter 20 verse 15, ako ang makikipaglaban sa inyo at hindi kayo. Meron pa sa talatang iyon, sa chapter 20 din, na sinasabing, tumayo lang kayo, manood lang kayo. Kumbaga, habang lumulusob ang kaaway, habang lumulusob ang kaaway, tas ikaw naman ay ipinagpapasa Diyos mo yon, sabi ni Lord, huwag ka matakot. Tumayo ka lang at manood, makikita mo anong nangyari. Di ba? Sila nagpatayan, sila ang ganyan. Ganyan kabuti ang Diyos sa buhay natin. At kailanman hindi mananalo si Satanas dahil matagal na siyang talunan. Tandaan mo yan, kaibigan. Kung ikaw ngayon sa ang sulok ng mundo ka man naroroon, OFW or citizen na sa iba't ibang bansa, pero may lahing Pilipino na gaya ko, kababayan, maniwala ka. Huwag kang susuko. Kapag dumadating ka sa puntong akala mo pinagtutulungan ka na, yung hindi mo na makilala kung sino yung kakampi mo, sino yung kaaway mo, sino yung totoong kakampi mo, ay idulog mo kay Lord. Kasi malinaw, sinabi niya, diba, binasa ko kanila, 2 Chronicle chapter 20 verse 15, ako ang makikipaglaban para sa inyo. At kung di ako nagkakamali, yung mga kasunod na talata pa, sabi, tumayo lang kayo, manood. Tignan ninyo kung ano ang mangyayari. Di ba? Sabi niya, tumayo lang kayo Wala kayong gagawin. Wala kayong sasabihin. Hindi nyo sila gagantihan. Hindi nyo sila pagsasabihan ng kung ano-ano. Hindi nyo sila re-resbakan. Kasi uso ngayon, resbak, manda ka sa akin. Manda ka sa akin. Wag, pero sabi ni Lord, tumayo lang kayo. At manood, makikita ninyo. Ibig sabihin, wala kayong gagawin kundi manampalataya lang kay Lord. Panoorin nyo lang yung nangyayari. At makikita mo yung mga sandamakmak mong kaaway na yan, sila ang magpapatayan, sila ang magbabangayan. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon sa mga lingkod niya, sa mga tinuring niyang anak. Hindi niya pinapabayaan saan mang bagay. Diba? Napakabuti ng Lord sa ating mga buhay. Kaya, wag tayong matatakot. Dumating man yung sandamakmak na kaaway sa palibot natin, wala tayong dapat ikatakot. Maghunyango man niya, magpalit man niya ng bibigyan ka ng wisdom ni Lord. Basta lahat sa Kanya mo idulog, sa Kanya mo ipaubaya. Sa akin nga guys, ako, gaya nung mga nauna kong kwento, ako'y solo parent. Tapos, 8 ang aking anak, 8. Pero hindi kami magkakasama dahil nasa Tarlac sila, nasa ibang probinsya sila. Ako naman ay nasa Quezon. Kung gugustuhin ko magkasama-sama kami dito sa Quezon, napakalayo ng school. Kahit saan ka pumaling, maghanap ng high school, ay napakalayo. Gagastos ka ng 100 sa pamasahe. Balikan, 50 ka at papunta doon, 50 pa uwi. So, 100 a day. Yung baon pa ng bata, di ba? Tapos yung bata kailangan gumising ng maaga para pumasok sa school kasi malilate pagpatanghali tanghali na. Yun yung dahilan sa mga nagtatanong na sumusubaybay sa akin ngayon. Nagtatanong, pinagmamalaki ko raw, ipinagsisigawan ko sa buong mundo na 8 ang anak ko, pero nag-iisa lang ako sa malaking bahay ko dito sa Quezon. Sa malaking bahay na tinitirahan ko, nag-iisa lang ako. So, yun po yung dahilan, yun po yung purpose. Hindi po katulad ng sa Tarlac na ang bahay namin, pader yan, tatambling ka lang, school na, elementary. At yung high school, walking distance lang. Siguro 10 minutes, makakarating ka na dun Hindi tulad dito, kailangan mo talagang mamasahin ng 50 pesos balikan.
Nandito po kami dito po ako sa Quezon eh, Arial, Quezon. Kung nandito po kami sa Tignuan, kung mag-aaral sa Lubayat, gano'n din, 50 pesos, 100 balikan. Kung sa Ungos naman, gano'n din, 50 pesos balikan. Kung sa Liabak naman, gano'n din. At ang layo pa, kailangan mong gigisingin ng maaga ang mga bata. At alam mo naman minsan, di ba, na ang hirap gisingin ng mga yan, nakakaawa pati. Lalo ngayon, nauhumaling sila sa gadget, hindi basta-basta nakakatulog ka agad. Kaya tayo, ina, hindi natin nasusubaybayan yan kasi minsan sa sobrang pagod natin, nauna tayong matulog. Sila dilat na dilat pa, hindi mo alam, nag-gadget pa. Kahit pa sabihin mong higpitan yan, ay meron silang sariling mundo. Meron na silang sariling gusto. Di ba? Hindi na natin sila mapigilan. Mga high school na. Kaya yun lang, guys. Yung tulad ng sinasabi ko sa iba na nagtataka, pinagsisigawan ko nga daw sa buong mundo na 8 ang anak ko, pero bakit daw ako nag-iisa lang sa Quezon. So, yun po yung purpose. At doon po sa Tarlac, bahay din po namin yun. Nandun sila sa sariling bahay namin doon. At kung bakit hindi ako umuwi ng Tarlac or bakit hindi ko sila sinasamahan doon, sa susunod na mga videos ko, guys, huwag kayong makakalimot sumubaybay. Sasabihin ko rin sa inyo ang lahat ng dahilan. So, sa ngayon, guys, yun pa lang yung nais kong ipahatid sa inyo na maging maingat tayo sa pagtanggap ng mga bagong kakilala, mga bagong kaibigan na dumarating sa ating buhay. Huwag nawang mangyari sa atin yung nangyari kay King Jehoshaphat dahil sa pagtanaw niya ng utang na loob, na baon siya sa utang na loob dahil sa mga regalo ni King Ahab. Ginto, tapos pag bumibisita siya, daan-daang tupa, daan-daang baka ang pinapatay para sa kanila, kainang walang humpay. Kaya yun, nung humingi ng pabor yung King Ahab, hindi makatanggi si King Jehoshaphat dahil marami siyang dapat na itanaw na utang na loob. Yun nga, katulad ng mga bagay na binibigay sa kanyang mamahaling bato, no, yung ginto. So sa buhay din natin ganyan, may darating sa iyo, bibigyan ka ng ulam, yan. Tapos o kaya bibigyan ka ng prutas, tinapay, kung ano mga bagay bibigay sa iyo. Tapos mag-i-stay yan sa iyo, magkukwento ng kung ano-ano, hindi mo alam, hinihintay ka rin lang pala niya makapagbitiw ka rin ng sarili mong opinyon. Minsan tayo tao lang nagiging emotional, nagiging reactionista. So, kaya minsan hindi natin maiwasang magbigay ng kuro-kuro sa taong sinisiraan sa atin. Halimbawa, ganito sinasabi ko, bago mo kaibigan, nagsabi sa'yo, ay, si ganun, napaka-ano niyan, ganito, ganyan yan. Tapos ikaw pala, medyo kakilala mo na yung sinasabi niya, medyo may alam ka, ay oo nga, ganito nga yan kasi ganito din na ginawa niya sa akin tapos yung sinabi mo nang yun, makakarating yun doon sa taong pinag-usapan na siya yung naging dahil, makakarating yun doon, may dagdag, may bawas. Diba? Kaya nagkakagulo-gulo minsan. Dapat matuto tayong umalam. Hindi porket siya yung malapit sa atin, siya lang yung ating papakinggan. Matuto din tayong makinig sa magkabilang panig at maging mapagmasid. Tingnan yung mga bagay na huwag tayo basta-basta magbibitaw ng kung ano-anong mga salita ng mga taong sinisiraan sa atin. So, yun lang guys, at nais ko ring i-ano sa inyo na baka sabihin nyo ay meron dyan mga pilosopo na saan matatagpuan, sasabihin, saan matatagpuan, parang wala naman sa Biblia yun yung si King Ahab na tuso, tapos si King Jehoshaphat na muntik ng mapatay ng kalaban dahil sa utang na loob. Ito po, matatagpuan po iyan sa dito sa
sa kwento ng ikalawang kronika din. Yan, no? So, sige, ito na po, nakita ko. Dito makikita siya sa, ang kinikwento kong iyon, na hari ng Israel na si Ahab at si King Jehoshaphat na naging magkaibigan at nagkaroon ng utang na loob si King Jehoshaphat kay King Ahab, kaya hindi ito nakatanggi na kahit alam ni King Jehoshaphat na masama ang layunin ng hari, ay tinulungan niya ito. Pero dumulog siya sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa ikalawang kronika 18:22, ipinahintulot ni Yahweh na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo, subalit itinakda na niya na mapapahamak ka. Yun, di ba? Itinakda na niya mapapahamak ka. Ito ay sinabi ni Propeta Micaias kay King Jehoshaphat. Mapapahamak si Jehoshaphat. Pero hindi naman sinabing mapapatay sa labanan. Mapapahamak lang, no? Kasi yun nga yung sinasabi niya mapapahamak, yung nung hinahabol na sabi nung hari ng Assyria na kanilang nilusob ay, hulihin niyo yung hari ang pukusin niyong hulihin. Si King Jehoshaphat yung nakadamit hari. Yung tunay na hari na target ng King Assyria ay nakabalat kayo. Naghubad ng damit hari. At di syempre, ang hinuli, tinarget ngayon ng King Assyria ay si King Jehoshaphat, siya ay nakadamit hari eh. Pero buti na lang, nakilala siya na hindi siya si Haring Ahab at siya ay si King Jehoshaphat. Kaya nilubayan siya. Nakauwi siya ng ligtas, di ba? Muntik mapahamak. Dahil ganyan tayo minsan sa pagmamahal natin sa kaibigan dahil sa utang na loob. Kahit ipahamak na natin eh, gumaganti pa rin, tumatanaw pa rin, gumaganti pa rin tayo dahil sa utang na loob na ginawa sa atin ng mga binigay, yung mga bagay na ginawa, ganyan. Sabi nga nung iba eh, handa akong ialay ang buhay ko sa kaibigan kong yan. Yung mga salitang ganun. Kahit anong laban, hindi ko aatrasan. Tutulungan ko yan. Kasi nga, may nagwawang mabuti. Pero wag ganun. Magkaroon tayo ng wisdom. Hindi masamang tumanaw ng utang na loob. Pero alamin nyo kung yan nga ay, yung kaibigan na yan ay karapat-dapat nating ipagtanggol, karapat-dapat nating tanggihan. Alamin nyo yung mga purpose niya. Diba? Sabi nga, umiwas sa mga taong nagmamagandang loob pero masama ang layon. At umiwas sa mga taong mahilig nagbibigay pero naghahangad din ng kapalit kaagad. Yan. Tapos umiwas din sa mga taong mapagbalat kayo, yung mahilig manira ng kapwa, mapabuti lang yung sarili niya. No? Maraming ganyan. Yan ang realidad ng mundong ito. Pero kay Lord, kapag na kay Lord tayo, gaano man, libo mang kaaway, sandamakmak man yan, katulad ng nangyari kay King Jehoshaphat na lumusob sila at nilusob sila, pareho silang sinubaybayan ng Panginoon. Dahil alam nyo, ang unang naging sandatan ni King Jehoshaphat, yung pagdulog niya sa Diyos. Hindi siya nawala ng tiwala. Alam niya, natutulungan siya ng Diyos sa bawat laban niya. Kaya hindi hinayaan ng Diyos na mapahamak siya. Kaya, yun lang guys. So, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ulitin ko, wag niyong kaligtaan, wag niyong mamimiss yung mga susunod kong videos dahil mahalagang bagay yung tatalakayin natin, biblical, related sa buhay-buhay natin, ang gawa ng mundo at ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, no? At sana, no, harinawa ay nakapulot kayo ng gintong aral sa video kong ito at maipamuhay natin yung kabutihan ng Diyos na huwag tayo mawawala ng pag-asa
wag nating iwawala yung pag-asa natin sa Diyos. Sa Kanya lamang natin lahat masusumpungan ang ating mga hinahanap sa buhay. No? Yan. Kaya nga sa bidyong ito ay yun, sana nga kailangan medyo nawawala ako, guys. Ano ba ibig ko sabihin? Yun, meron akong naisabihin kasi na nawala. Kaya hinanap ko pa. Yun, buti na lang nahuli ko, lumilipad. Nahuli ko pa siya, naabutan ko. Kaya yun, bumalik at na ano ko na. Sabi nga, sa bawat taong dumarating sa buhay natin, mabuti man sila o masama, pulutin natin yung makakakuha tayo ng gintong aral. Piliin natin yung itago natin yung mabuti at iwaksi, itapon. Actually, dapat hindi na itinatapon eh. Kasi baka mapulot pa ng iba. No? Durugin na natin, wasakin na natin yung mga mali at gawa ng kaaway sa ating buhay upang hindi na tayo madaya kailanman. Ha? So, salamat guys sa iyong panunood at pakikinig sa aking video na ito. At kung nakarating ka muli sa bahaging ito ng aking kwento, ay huwag mong kalimutang i-like naman. Like naman kayo dyan, oh. Para ganahan naman tayo sa mga susunod pa, oh. Tapos kung bago ka lang at napadaan ka lang, guys, hindi aksidente na napadaan ka lang. May purpose sa'yo ang Lord. May sinasabi sa'yo si Lord. May nais siyang ipaalam. May nais siyang ipabatid sa iyo. Kaya nga guys, kung nakarating ka sa punto sa bahaging ito ng video ko, kung bago ka pa lang, napadaan ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe ka na rin. Pindutin mo yung notification bell at piliin mo yung all para sa mga susunod kong videos ay updated ka na. Bigla mo na makikita mo kung may bago akong mga video, ma-update ka na. At hindi mo mamimiss yung mga susunod kong mga videos. So, yun lang guys. At maraming salamat. Harinawa ay maging mapagpala, mabunga ang ating buong maghapon. At ngayon at kailanman ay sumaatin nawang lahat ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. So, thanks for watching. Have a nice day. God bless everyone. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw, nang may ngiti sa labi. Bye! See you on my next video.